Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. So hindi ko pala sa inyo na nakwento kagabi or sa vlog ko kagabi na yan, hindi ko siya alaga, pero napunta kasi gawa nung umpisa na nagpapakain ako, nakilala ko mamay. So nagkaroon ng slight accident actually kahapon. Sasampay ako ng damit. Pagsampay ko syempre wala naman siya, biglang pumasok. Pag tapak ko mamay pa kanan, naku, natapahan ko siya mamay. Talagang ininda niya. Ang ginawa niya mamay, kinagat ako. Ayan mamay, kinagat ako mamay. Although na siya na nagulat mamay itong pusa, dahil syempre ang laki ng lakas ng impact ko mamay sa pagkakatapak. Kaya syempre ipit siya Hindi niya man yung sinasadya mamay na makagat ako. So kala niya siguro na sinasadya ako, pero very sweet yan mamay. Nakilala na ako niyan. So kasi hindi ko siya pinapapasok pag gawa ng pusang kalyan mamay. Although lagi ko siya nakikita nung baby pa yan mamay. Gusto namin ampunin bago pa dumating yung pusa namin si Yuki, yung Siamese na pusa. So pagsampay ko, kinagat ako. Tapos hindi ko napansin mamay na dumudugo na pala nung silip ko pag ganun, may dugo. So sabi sa akin ni Miss na hugasan ko ng running water tapos sabunan ng na antibacterial. So ganun ginawa ko. Tapos nag-inquire ako kahapon mamay regarding sa ganung nga senaryo kung ano gagawin, kasi gawa ng mamay meron na akong turok dyan sa anti-rabies. Ito pinakauna ko last year. So nakaapat ako ng dose, gawa ng nakalimot nga ako mamay ng pusa din na pusa kalye, si ang tawag namin si Ibiang, kaso lang nawala mamay, merong kumuha. Pero dito yun lumaki talaga sa bahay yung pusang kalye siya, baby pa lang, inampong ko na. Tapos ito na yung natutulog. So kumbaga malikot kasi mamay pa na yung talon, lalo na sa akin kasi syempre sa akin na parang familiar sa kanya. So kada talon niya nakakalmot na pala siya. So although siya parang homegrown, syempre may rabies pa rin. So kaya nagpaturok ako. So next time around ganun ulit nangyari. Syempre may ligang pusa pa din talon-talon. So nakalimot ako dito sa may navel, kaya nagkaroon ako ng booster mamay. So pangalawa na yon. So the third time, ito naman si yung pusa namin na itim, si Yuki, yung Siamese Siamese cat. Ayan, kaya nakapagpaturok ulit ako mamay ng booster ulit. Ito naman, ayan, maliit. So yung sa provincial mamay, yan, halos libre. May binayaran ng konti pero halos wala din, parang hindi makakapekto sa bulsa. Talagang tsatsagayin nyo lang mamay na magpalista, pumila, kasi may limit ang tao. So kasi limitado lang din ang supply. So itong booster mamay, yan may bayad yan. Ito may bayad, booster. Bali yan 2 shots ng 2 shots yan. So ang presyo niyan nasa 650 ng 650. So kumbaga nagalusan na tayo mamay. At kahapon nga nagpaturok ako, may second dose pa ako ng booster sa sunod bukas yata. So bali yun mamay, 1.3 650 ng 650. Tapos nagpaturok ako ng yung tinatawag nila na Eric yata yun dito sa kasi para mapanatagaw mamay, gawa nung first time ko kasi na nakagat, kalmot lang, pero ngayon first time ko nakagat, lalo na sa pusa mamay. So bumaon siya, dumugo. Ito, nagpaturok ako diyan sa may sa may baging diyan ng ng tinatawag Eric o Rick, basta ganoon. Tapos anti-tetanus mamay, masakit din pala ito. So kumbaga nasa package na. So malaki ang galos talaga. Kailangan mo talaga mag-sacrifice, kasi anin mo yung pera, kung alam mo yun. Although nagtitipid tayo mamay, maswerte na lang tayo kasi syempre nakasahod tayo sa YouTube. So yun ang ginamit ko. Kumbaga unexpected na expenses, hindi talaga siya kasali sa budget kasi nakalat lang talaga siya sa budget kailangan kong gamitin mamay para sa security ko, sa health. Kasi pag hindi ko yan mamay prevent, syempre magkakos siya ng
ng ano niyan, yung parang yung rabies mga later on, di ba? So baka madali pa tayo. So kaya ano, kumbaga prevention is better than cure. So medyo malaki ng ginastos, kaso yun talaga mga may sometimes ano, shit happens, kumbaga sa dapa mo eh nadadapa ka ulit. So ito na yun mga may, talagang tuloy lang ano ang laban sa buhay. So sa mga viewers natin dyan, pag once na naka-experience kasi kayo ng ganito, na nakalmot kayo, nakagat, lalo na po sa mga may, hindi lang sa ano, sa aso mga may, matindi sa pusa din, kasi matalimangan yan ang pangil kaysa sa ano, sa aso. So babaon talaga pagka ganun ang senaryo, nakalmot kayo, na ano, nakagat, ano man yan, tagin to, inalagaan nyo man yan or hindi, kumbaga may ano man, may bakuna naman yan o hindi, kailangan nyo magpa-konsulta, pa-check up, tsaka magpaturok. So kung wala kayong budget mga may, hanap kayo ng ano, ng mga provincial hospital or ano, or RHU na nagbibigay ng ano, ng libre, or center na nagbibigay ng libre na vaccination sa anti-rabies. Kasi meron naman mga may, kung meron man gagastusin, minimal lang siguro pumasay, tapos konting ano, yung parang basta may binayaran ako, siguro nasa 100 lang yata, parang gano'n. So or wala, o yata, hindi ko na matandaan last year eh, basta meron ng minimal. So kayang-kaya. Ngayon kung wala talagang option mga may, eh wala, kailangan nyo talagang magpaturo, kaysa later on mga may, baka singiling kayo eh alam nyo na ang epekto ng anti-rabies later on is di ba, nakapekto sa utak hanggang sa nga, hindi na siya curable, baka mabaliw pa tayo, di ba? So yun, kaya yun ang ano, yun ang ino natin, prevent natin na mangyari. So kaya kayo din mga may, pag ano, kalmot at kinagat, first aid nyo, hugasan, sabunan, alcohol, betadine, tapos punta na kayo sa ano, sa nearest na ano, clinic o hospital na nakikita ng ganun, para is malunasan kayo talaga ng proper. So huwag kayong mag-aso sa sarili na parang ano, doktor kwak-kwak, kasi ako baka maano kayo, perwisyo kayo later on mga kamay. So dito madilim mga kamay, di ba? Kasi naka-pin light lang yan. Sabi ko nga, pinapalitan ko na dun sa ano, sa nagpunta dito kanina, kasi nag-ano na yan mga kamay, nag-blink tas nag-off minsan. So madilim na siya compared dito. So ito kasi mga may, akong gumawa niyan, nag-electrical tayo. May alam lang ako, ayaw kasi magawak ng ano, ng electrical, kasi syempre delikado yan. Ginawa ko na lang, switch ko na lang ano, main na para dun sa panel, main switch, para at least ano, yung breaker ba inoff ko, para at least yung paggawa ko walang kuryente na dadaloy. So dito naman mga may sa ano, napundi yan no. Ang ginawa nung nagme-maintenance nito, pinalitan siya ng normal na ano, na lighting, LED, hindi na siya pin light may. So mas maliwanag compared dito sa ano, sa sala. So halos magkatabi lang mga may. So ano, plano ko rin papalitan mga may, re-request ko sa may-ari, kasi ano yan, part ng ano yan, ng sa kontrata na sila magpapalit. So dapat nga ano sabi sa akin, i-charge ko sila sa ganyan So hindi ko na lang yun ano, kinarge, kasi isa lang. Nung nakaraan, isa-charge ko talaga kasi tatlong papalitan So isa muna. So sunod na siguro yung ano, yung dalawa. Kaya yun. Ito mga may, tinatago ko to. Tsaka mga may, pag once na ano pala, pag may dokumento kayong ganito, itago nyo po, kasi ano to, reference kung ano, kung kailan kayo na bakunahan ng anti-rabies at yung date, kasi i-check talaga sa clinic hospital na pupuntahan nyo. So sa mga animal bite center, i-check yan para at least evidence na kung naturokan kayo ng 4 dose booster, ganun. So huwag niyong wawalain. Kaya ako mga may, hindi ko winawala, kasi napaka-importante nito. So booster mga may, after ng 4 dose, every 3 months nag-expire siya. So pag once na nag-expire, hindi mo kayo na nakakagat siguro ng ano, ng pusa o ano, or nakakalmot ng ano, okay lang. So pag once na nakakalmot kayo at nakagat, so kailangan yung paano, yung paturok. Ora mismo mga may, kasi nag-expire yan. So yun.
Kaya yan naman sasabi ko mga kamay na aray mo. Kumbaga hindi ko na iniisip mga kamay na nakakalungkot man na yun nga yung parang butas bulsa, at least mga kamay masisecure natin yung kahit pa paano yung health natin, na hindi tayo mabahala later on mga kamay, kasi may turok na tayo, di ba? So yun, kaya ingat tayo mga kamay, kasi syempre yung aksidente talaga, insidente nandiyan lang around the corner. So sabi ko nga sa inyo, di ba, most ng ng aksidente is human error mga kamay. So ako fault ko yun na hindi ako tumigin sa linalakaran ko, tinatapakan ko. Although clear siya talaga, wala yung yung pusa, bigla talagang lang pumasok, hindi ko na nakakita hindi ako nag second look ba, kaya yun nadali si Bidogs mga kamay. Pero sa mga viewers natin dyan mga kamay, inulit ko, nagbebenta po ako ng chicharon ni Bidogs. So sa mga gusto bumili ng chicharon ni Bidogs, message nyo lang po ako dyan sa FB account ko. Ayan po, para sa sa ordering tsaka sa inquiries. So huwag nyo lang aantayin pa, kasi masarap yan. Ayaw ng usga, basta sa akin mga kamay masarap. Kay Japper masarap, sa ibang customer natin nasasarapan sila. So sa iba hindi ko lang alam mga kamay, kasi wala na tayong feedback. So itong latest mga kamay na dalawa mga returning isa, yung isa first timer. So nagkaroon na sila parang feedback, okay daw mga kamay. So antayin lang tayo sa nila magiging pa-order ulit. Di ba? So baka kayo, sige na, baka naman extra income yan sa atin. Kaya naman masolusyonan. Ako si Bidogs Official, wasap sa inyong mga kakamay.